Hi guys, this is Guwit Jer, and today ngayong araw, tayo na naman ay gagawa ng isang makabuluhang tutorial para sa inyo, para sa akin at para sa ating lahat. So, paano nga ba natin gagamitin ang isang oil pastel at paano natin i-blend ang oil pastel na to para sa ating mga poster making artwork. At syempre tayo rin ay gagawa ng poster making ng buwan ng wika 2025. Ang tema ay paglinang sa Pilipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. And since tayo ay magfocus lamang sa pagkukulay, gumawa na ako ng ating sketch para ating kulayan sa ating tutorial for today. At syempre tayo naman ay gagamit ng ating paboritong oil pastel, which is Pentel Arts Oil Pastel. Dito sponsored pero syempre baka naman. So number 1, right colors to blend. So kailangan po muna natin alamin kung ano yung mga colors na ating dapat gamitin sa pag-blend. Tama po ba? At makakatulong din ito para malaman natin kung ano yung bagay na color para sa ating poster. So, meron tayo ngayon dito, color wheel. Ayan, so ang color wheel po ay binubuo ng mga kulay na makikita natin maging sa rainbow. At itong mga kulay ay binubuo ng primary colors, which is yellow, blue, and red. Dahil sa primary colors, makakabuo tayo ng iba't ibang kulay na nakapaligid sa kanila. So, for example, red and yellow, makakabuo tayo ng orange, and many more. Ang color wheel din po ay binubuo ng analogous colors. So, ang analogous colors po ay sila yung magkakatabi sa ating color wheel. So, for example, red, red-orange, orange, and yellow-orange. Pwede rin yellow-green, green, cyan, and blue. Pwede rin dark blue, violet, and purple. So, basically, ang magkakatabing color sa ating color wheel ay tinatawag na analogous color. So, ngayon naman po, meron po tayo dito ang complementary colors. Ang complementary colors naman po, sila yung mga kulay na magkakatapat sa ating color wheel. Ang complementary colors po ay ginagamit natin para makabuo tayo ng more natural shade ng ating mga kulay. So, for example po, itong green and red, blue and orange, and syempre, meron din tayong violet and yellow. So, ayan po ang tinatawag natin complementary colors. Para mas magets po natin, ilista po natin itong mga kulay sa color wheel sa ating paper. At ayan, nalista na natin yung mga kulay na nakikita natin sa ating color wheel. So, ayan, pwede nyo pong i-screenshot para po mas maintindihan nyo at mapag-aralan. Thank you po! And then number 2 is yung coloring motion. So sa coloring motion po, ituturo ko po sa inyo yung iba't ibang style kung paano natin gagamitin at ikukulay ang ating oil pastel. So una po, meron po tayong diagonal style ng ating pagkukulay. Ito naman po yung stroke ng pagkukulay na patagilid po lamang. Kadalasan po itong ginagamit sa mga pa-curve, patagilid na ating mga subject sa ating poster making artwork. At syempre, papakita ko rin sa inyo kung paano siya gawin gamit ang ating oil pastel. Sa pagkukulay, hindi po dapat madiin agad. Magtira po tayo ng part na hindi madiin. So, dyan po tayo magmi-mix ng another kulay para mas maging smooth yung kanyang transition ng pagbiblend. Lagi po natin tatandaan ng diagonal na technique ng coloring motion ay dapat patagilid lamang at ginagamit lamang po ito sa mga specific na subject ng ating poster. Okay po ba? So next naman po natin is ang cross-hatching. Ang cross-hatching po ay parang pa-X lamang po na technique na ginagamit natin sa pagkukulay ng oil pastel. So pamamagitan din po ng cross-hatching technique, mas magiging smooth ang ating pagbe-blend ng ating oil pastel. Ang cross-hatching po ay nakabase sa tema na ating ginagawa. So for example,
Ang tema ay all about cultural at traditional. So, mas mabuti pong gumamit ng cross-hatching sa ibang mga subject dahil ang cross-hatching po ay nagpapakita rin po ng tribal or cultural na design para sa ating poster. And then lastly, ang pinakamainam at pinaka-effective na technique is yung circular motion. Circular motion naman po ay ginagamit mostly sa lahat ng subject ng ating poster dahil nga po ito ay smooth at madali pong gawin, even mga beginners ay kaya ito. Para ka lang din nagbabara-bara sa pagkulay dahil madali lamang pong itong gamitin. At madali din lang din po itong ipag-blend sa iba't ibang kulay. So, ayan po. And then the third one po is proper layering. So, dito po dapat alam po natin yung mga kulay na dapat nating inuuna sa pagkukulay. So, for example po, dark to light. And as you can see po, inuna po natin yung blue kaysa sa sky blue dahil ang blue po ay mas dark sa sky blue. So, ang blue po ay ginamit po nating base color and yung light color na sky blue is ginamit po nating blender. And dito rin po makikita po natin ang pagkakaiba ng dark to light at light to dark. So, atin po nakita na mas smooth ang blending ng dark to light kaysa sa light to dark. Kaya pa naman po natin ayusin to sa pamamagitan ulit ng ating light color. Pero hindi pa rin ganon magbe-blend ng maayos ang ating color. So, lagi na po natin tatandaan na dark to light is mas mainam po na ating gamiting layering technique. So, ang dark is base color and then ang light naman po is ating blender. Tatandaan nyo po yan, okay po? Now, as you can see po, napakarumi na po ng ating oil pastel. Kaya po, ang pang-apat na tip is the cleanliness of your oil pastel. Ang paglilinis po ng ating oil pastel ay nakakatulong sa ating pagkukulay dahil natatanggal po nito ang mga necessary colors na ginamit po natin sa last blending. So for example po, itong yellow na merong green. So kailangan po natin linisin ito before tayo magkulay ng ating mga poster. Okay po ba? Pwede po natin itong linisin sa pamamagitan po ng another paper or scratch paper. Pwede rin po tayong gumamit ng tissue or other paper na para pang kuskus ng ating oil pastel. So, pamamagitan po nito, mas madali nating nalilinis ang ating oil pastel. And lastly, ewan ko kung ako lang naggagawa nito, ginagamit ko po ang aking palad para malinis ang aking mga pastel. So, sa actual na gawain lang naman po ito para hindi na ako maghanap ng other paper or tissue. Okay po? At ngayon naman, gamitin natin lahat ng tinuro ko sa inyo para kulayan itong poster nito. So ngayon, samahan nyo ako. At dito naman, gagawa po tayo nito ng blue ng ating flag sa pamamagitan po ng complementary colors. So, ang complementary color po ng orange is yung blue. Kaya mas maganda itong gamitin para maging shade ng ating flag.